Eto na nga po mga kapatid, dahil po sa pagtatanga-tangahan po ng ilang mga kongresista na pinamumunuan po nitong Quadcom, meron pong naging pahayag si former Senator Ping Lacson dahil nga sa nakikita niya nga pong mga argumento dito, sa ginagawa po nito ni na Akop na pilit po nilang nililinlang ang taong bayan mga kapatid. Ito na po, former Senator Ping Lacson, nagkaroon po siya ng statement at ang sabi po niya, mga kapatid, ay the disbursement of the confidential fund uses code and aliases dahil sa confidential nature ng pagkakagastos, but the same requires ang intelligence project where details of expenses were stipulated. Now you know the who and why of Mary Grace Piatos and Kokoy Bilamin that don't show your ignore by asking the true identities of the person. Otherwise, hindi na yan confidential. Yan po ang naging pahayag po ni former Senator Ping Lacson dahil nga po pilit po nilang pinalilitaw at pilit po nilang binababoy at binabago kung ano po ang ibig sabihin ng confidential and intelligence fund at kung saan po ito ginagamit. Na ito na po si former Senator Ping Lacson ang makapagpapatunay kung ano po talaga ang kahulugan at kung ano po ang ibig sabihin ng intelligence at kung ano po ang ibig sabihin ng confidential. Kaya nga po confidential Ito pong si Akop, naging pulis, natulungan naging pulis, ay nagiging mangmang po, nagtatanga-tangahan po siya sa tunay po. At kung ano po talaga ang ibig sabihin ng confidential funds dahil nga po nabayaran nga po sila mga kapatid. Sabi nabayaran po sila. At ito po, sinampal po siya ng katotohanan ng isa pong retired general. Brigadier General po ito na si Orlando De Leon that ang sabi po niya is to Congressman Akop, we know you are a cop, but you are not acting like a cop. As a cop, you should know what former Senator Ping is saying. It is either you are a cop who is stupid or a cop who has been silenced by a cop's favorite color ube. Nakakahiya ka kong Akop. Di ba mga kapatid? So, nakikita po natin dito, naglalabasan po, may mga naglalabasan po talaga. Ito yung may mga matitino pa po talaga. May mga matitino pa na mga tao na magsasabi kung ano po talaga ang tunay na kahulugan po ng confidential funds at kung ano po ang sinasabi rito, mga kapatid, na ito po mga congressman na ito na pilit pong binababoy at pilit po nilang pinalulutang si Mary Grace Piatos at ito pong si Kokoy Bilamin na ang dami pa po nilang mga kinasangkapan ang NBI, kinasangkapan ang Philippine Statistic Office at mga kapatid, nakakahiya po talaga itong si Akop, parang hindi po siya naging pulis. Wag po kayong magpakabulag. Wag po kayong maging magbulag-bulagan. Mr. Akop, naging pulis pa man din po kayo tapos ganito po ang naging aksyon nyo. Huwag niyo pong ipagpalit sa pera ang inyo pong dangal at ang inyo pong puri kung meron pa po kayong natitira. Manindigan po kayo kahit papano dahil may mga tao pa rin pong humahanga at bilib sa inyo pero sa ginagawa nyo po para pong hindi na po tama ang inyo pong mga nagiging aksyon at ang inyo pong nagiging galaw na nadadaan po kayo sa mga mali po. Ito po mga kapatid, basahin po natin. Ang mga tao po dismayado po kay kung ako. Basahin po natin. Akop like a shadow of Trillanes in the making, nakikipagkontsaba sa mga kalaban ng gobyerno. Ito pa galing kay Richard Colango. Natapalan kasi yan ng pera yang si Akop. Dating pulis yan, hindi niya alam ang confidential. Ito pa, galing kay Maria Elisti Manzano. Precisely, marites ang level of intelligence ni Akop. Shame on him. Kaumay, may natitira pa siyang hiya. Galing naman kay Balas Lainet, Congressman Akop never worked in the underworld network of police operation. That is why he doesn't understand the meaning of the word confidential intelligence. He spent all his career in Manila, whose main focus was to get after those snatcher, peddlers, and thieves and some other. Grabe to And galing naman kay Adolfil Akop Al. Galing naman kay Angelito Buluran, tumiklop si Akop, saking ina ng perang Akop is the cheapest police officer even
Walang prinsipyong natutunan sa pagkapulis kundi dilihensya ng dilihensya, lagay ng lagay, suhol ng sulor, parang picture lang ng LTO. So, nakikita natin mga kapatid, nakakahiya dahil ultimo po ang mga kababayan nating mga Pilipino ay nagkakaroon po sila ng mga pag-aalinlangan at mga salita na hindi po tama, na hindi naman po nila tamang naririnig. Tulad po niya, sila po ay mga ordinaryong tao na kahit papaano ay naiintindihan pa rin po at nakakaintindi pa rin po ng batas. Kaya huwag po nating sabihin na nalilinlang nyo po ang taong bayan kung akop. Kayo po nakakahiya dahil nalilecturan kayo ng mga tao sa inyo pong tunay na nagiging aksyon at nagiging kamalian, mga kapatid. So, nakakadismaya. Kaya kung ako, gising-gising. Naturingan po kayo, naging pulis po kayo, pero naninindigan po kayo sa mali kung ako. Mahiya po at magising kahit papano ng konti. Konting nipis po ng mukha. Baka sakali pong tablan pa po kayo. At ito po mga kapatid, ito pong si Franz Castro ay umaaray po dahil po ay may nag-file po ng mga katutubo. May mga katutubo pong nag-file na finailan po siya ng case dito po sa ethics committee na pinapatanggal po siya bilang representative po. Mga kapatid, ito po ang sabi ni Castro, tinawag na harassment ang ethics of complaint laban sa kanya, ngayon mo nararamdaman yung harassment. Pero kung kayo nag-haras sa iba, okay lang. Pero pag kayo ang hinaharas, hindi po pwede. Ganun kakapal ang pagmumukha mo, Franz Castro, na nararamdaman mo yung pangharas ng iba, pero pag ikaw hinaharas, apektado kayo. So, tama naman po sila na hindi naman po talaga kayo dapat nakikita ang isang convicted na kagaya mo na nanglilitis at nagpapakulong ng mga tao, ay hindi dapat. Kaya, ngayon apektado ka kasi feeling mo hinaharas ka. Yung pangharas nyo sa tao ng mga Office of the Vice President at kay Vice President Sara Duterte, okay lang, Franz Castro, ang kapal ng mukha mo, Kaya mga kapatid, nakikita natin na unti-unti silang naapektuhan, kapag sila ang nagbabato at sila ang bumato ng bumato, okay lang. Pero kapag sila ang tinatamaan ng bato, nasasaktan sila. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng pumiyok. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng masaktan. Ang titigas ito, ito si Arlene Blosas, Raon Manuel, Franz Castro, ng mga Makabayan Black Act Teacher Party List. Ito, dapat to mga kapatid, matuto tayo, wakasan natin ang mga ganitong klaseng balasubas na mga tao ng CPP, NPA, NDF para hindi na po ito lumaganap at hindi na po lumaki to. Wakasan na natin to mga kapatid, tindigan natin to at bumoto tayo at ipakilala natin sa mga pamilya natin ang mga ganitong klaseng politiko at mga ganitong klaseng representative hindi dapat nandiyan sa Kongreso na ginagawa po nila ang mga kabalbala at kinakasabwat po sila ng opisina ni Martin Romualdez para pagtakpan po ang tunay na problema. Ito po mga to ay hindi po hindi po titigil hangga't hindi po nawawala si Vice President Sara Duterte sa landas po ng politika dahil ito po ang gusto nila. Kaya nakikita natin ang dahilan dito, nakasangkot po talaga dito si Speaker Martin Romualdez sa mga galawan po nito ni Franz Castro dahil hindi ito maglalakas ng loob kung walang mga politikong kumikilos at walang mataas na kumikilos sa likod nito. Kaya ito nagkakaroon ng boses na dati naman po hindi naman po binibigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng boses ang mga ganitong klaseng politiko na pinangalanan po nila ni Pangulong Rodrigo Duterte na hinubaran po ito ng NTF-ELCAC ni Ka Eric Celis at ni Doc Lorraine Badoy na ito po ay tao po. At ito po ay isa sa mga nagpapalakad ng CPP, NPA, NDF, mga kapatid. Kaya wakasan po natin to. Magtulungan tayo, ipalaganap natin na ang mga ganitong klaseng representative ay hindi po dapat at hindi nararapat sa House of Representative, Kaya kayo mga kapatid, ano po ang inyong masasabi? Mga kapatid, kayo po ba ay nadidismaya sa mga nangyayari po at tunay na kaganapan po na nangyayari po sa politika sa Pilipinas, mga kapatid? Agree po ba kayo sa naging pahayag at naging sentimiento ng taong bayan at naging pahayag po ni former Senator Ping Lacson? I-comment nyo po ang inyong mga suwestyon
komento dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po mga kapatid.